Mula pa sa oras na at panahon na pinanganak tayo, ang palagi na nating naririnig na ang layunin ng buhay ay magtagumpay. Mula pagkapanganak, yung mga expectation sa atin bilang mga bata, binata, dalaga, professional, adult, palaging ang tingin sa buhay, ang pinakalayunin nito ay magtagumpay. In the sense na kailangan mong mas maraming kita. Ang mga mayayaman ay hinahangaan, ang mga makapangyarihan ay kinainggitan, at sila na tila mga nagtagumpay na ay tinuturing na mas mataas kaysa sa iba. Pero darating ang kamatayan. At kapag dumating na ang kamatayan, nilalagay tayo nito lahat bilang magkakapantay sa harap nito. Nakatira man tayo sa mansyon o sa mga maliliit na tahanan, tayo man ay kumikita ng malaki o tayo man ay pulubi, lahat tayo ay haharap sa pare-parehong hantungan. Walang kahit anong halaga ng pera ang pwedeng bumili ng dagdag na tibok ng puso kapag dumating na ang panahon na yon. At yan yung tinuturo ng Psalm 49. Nagsimula ito sa pagtawag sa mga tao na makinig. At yung tinatawag sa Psalm 49 ay lahat ng uri ng tao. Verses 1 at 2. Listen, all peoples, both low and high, rich and poor together. Nagsimula yung psalm na ito sa pagtawag sa lahat. Anumang estado mo sa buhay, anuman ang kalagayan mo sa buhay, dapat mo itong mapakinggan. By the way, yung psalm na ito ay isa lamang sa psalm na tinatawag na wisdom psalm. Salmo ng karunungan. Mas akma pa nga siya sa Proverbs Itong Psalm 49. Mas akma pa yung mensahe niya doon sa Ecclesiastes. Hindi ito isang lament psalm, yung pag-awit dahil sa kalungkutan. Hindi rin ito isang praise psalm, yung salmo ng pagpupuri. Ito ay isang salmo na merong aral tungkol sa buhay at kamatayan. Isang salmo tungkol sa karunungan. Isang salmo tungkol sa mensahe para sa bawat tao. At yung salmista, yung sumulat nito at yung mga aawit nito ay nagtuturo ng karunungan na nag-aalis ng ilusyon doon sa tagumpay at kayamanan. The psalmist asked a piercing question. Ang sabi ng salmo, yung tanong ng salmo, bakit ako maiinggit sa mga nakakahigit? Bakit ako maiinggit sa mga nakakahigit? Bakit ako matatakot kung hindi ako, quote-unquote, tagumpay? Bakit ako matatakot kung hindi ako mayaman? At ang sagot niya sa mga tanong niya mismo, kahit yung yaman, hindi kayang bilhin yung kaluluwa. No one and no riches can ransom a soul. No riches can ransom a soul who will go to the pits of death. Ang kamatayan, lalamunin niya ang parehong mayaman at maging mga mahirap. Kaya ito yung pinipresent niya dito, na dahil sa kayamanan o kawalan ng kayamanan, nakakalimutan ng tao yung kahihinatnan niya sa harapan ng kamatayan. And when that time comes, kapag dumating na yung panahon, nakakaharapin na yung kamatayan, doon lang natin makikita kung ano importante. Doon lang natin makikita kung ano yung mahalaga. Kaya yung ideya na pagkamkam ng kayamanan, yung ideya na ito ang preokupasyon ng buhay at isipan ng isang tao, mabubuhay siya para lang sa ngayon. At yan yung problema. When we are preoccupied with wealth, it gives us a disease. At yung disease na yon ay amnesia.
Nagka-amnesia tayo. Nakakalimot tayo na haharap tayo doon sa siguradong pangyayari na tinatawag na kamatayan. Kaya ito yung mensahe natin galing sa salmong ito. When life is spent chasing wealth, we lose sight of what truly matters in death. That is the gospel. Makalimutan natin kung ano yung totoong mahalaga. Kapag yung buhay ay ang hinahabol-habol niya ay walang iba kung hindi kayamanan. Pero merong glorious hope sa passage natin. Yung buong passage mula verse 1 hanggang sa verse 20, tungkol lahat yan sa usapin ng kayamanan, sa pagharap ng kamatayan. Pero yung verse 15, nandun yung hope. Ito yung hindi naaalala na sa mga buhay na preokupado sa kayamanan. Sabi sa verse 15, "But God will ransom my soul from the power of Sheol, for He will receive me." Yung pag-asa ng psalmist ay wala sa kayamanan kung hindi sa Diyos ng kaligtasan. Doon tayo pinopoint out ng psalmist. Ito yung pinapakanta niya sa atin. Umawit tayo na hindi tungkol sa kayamanan. Umawit tayo, kumanta tayo, hindi tungkol sa tagumpay, hindi tungkol sa success, hindi tungkol sa pera. Umawit tayo tungkol sa Diyos na nagliligtas maging sa Sheol. We sing not about the fading glory of wealth. We sing the eternal ransom that only God can provide through the gospel. Kaya kapag ang isipan ng isang tao ay punong-puno ng pagtitiwala sa kayamanan, kailangan niyang maalala itong katotohanan na to. Una, the small value of wealth. Yung napaka-liit na halaga ng pera. At pangalawa, kailangan niyang maalala yung kanyang only hope in death, ang natatanging pag-asa sa kamatayan. So when we are preoccupied with wealth, alalahanin natin yung dalawa. Ang liit lang nung halaga ng pera. Sa totoo lang pala. At yung tanging pag-asa sa harap ng kamatayan. Now, if we will look sa buong chapter ng Psalm na ito, verses 7 hanggang verse 12, tinuturo dito na walang pwedeng magbayad para sa buhay niya. Walang kahit anong makakapagdagdag sa buhay. Walang makakapagligtas sa kaluluwa na kahit anong klaseng yaman. 7 to 12. Verse 11 to 12, tinuturo doon na yung wealth ay maiiwanan. Hindi pwedeng isama kapag namatay ka na. Sinabi doon na yung yaman, hindi yan susunod sa'yo pagkatapos ng kamatayan. At ganun din yung tinuturo ng verses 16 hanggang 19. A man cannot carry anything upon death. Sa lahat ng ito, if we will summarize, tinuturuan tayo dito na kapag dumating na yung huling hininga natin, money will become useless. It will become useless to the owner. Verse 17, isang verse. For when the rich, yung the rich yun. For when the rich dies, he will carry nothing away. His glory will not go down after him. Walang susunod sa kanya. Nawawala ng halaga ang kayamanan sa harap ng kamatayan. Gusto nating maging maliwanag. Alam natin ito, pero gusto kong banggitin ulit. Merong gamit ang pera. Meron itong gamit. Ito ay pwedeng gamitin. Money is useful. Pero yung pag-ibig sa salapi, yan ang kasamaan. Pwedeng gamitin ng pera nang hindi nagpapagamit sa pera. Pwedeng gamitin yung salapi para sa makabuluhan at makahulugan ng mga bagay, pero ang pag-ibig dito ay kasamaan. Meron ngang kataga, money is a good servant, but a bad master.
At yung tinutukoy sa Psalm 49 ay tungkol sa kanila, mayaman at mahirap, na walang iniisip kung hindi ang salapi. They love money. At ito mismo yung problema nung hangal na mayaman sa Luke 13. Sa Luke 13, may kinuwento si Jesus tungkol sa isang businessman, tungkol sa isang mayaman. Pero tinawag siya ni Jesus na hangal kasi hindi niya iniisip yung kanyang kamatayan. Nag-expand siya ng business. Expand ng business. Pero hindi niya na-consider yung kaiklian ng buhay. Sabi ng Panginoon sa kanya, hangal, kukunin ko yung buhay mo ngayong gabi rin. Pero yung mayaman, ang iniisip niya ay yung bukas. Iniisip niya yung mga susunod na mga panahon kung saan mapaparami niya pa yung salapi niya. Pero ang hindi niya iniisip, paano kung kinuha na siya ng Panginoon? Yun ang hindi niya iniisip. Kaya ang tawag ng Panginoon sa kanya ay hangal na mayaman. If I would ask you a question, kunwari, may magbibigay sa iyo ngayon ng 3 million. Bibigyan kayo ng ngayon mismo, 3 million. Pero bukas mamamatay ka na. Tatanggapin mo ba yon? Tatanggapin niyo ba yon? Tatanggapin niyo ba yon? Taasan natin, 10. Tatanggapin niyo ba yon? Kayo? Hindi. Taasan natin, 50. Meron bang halaga na maitutumbas natin sa buhay natin? Wala. Yan yung tinuturo mismo ng salmista. Yan mismo yung pinapakita niya sa harap ng kamatayan, mawawala ng halaga ang kahit anong yaman. Doblehin, triplehin, gawin mong trilyon yan, walang papayag. Walang isang tao na nasa tamang katinoan ng isipan at sasabihin, sige, tatanggapin ko yan, pero bukas mamamatay na ako. Wala. Dahil alam natin kung gaano kahalaga yung buhay. But here, we see that death shows that life in pursuit of wealth is unreasonable. Hindi ito makakatwiran. Kung ang isang buhay, ang hinahanap niya ay yung maliit na kahalagahan ng pananalapi. Si Alexander the Great, ito ay apocryphal, ibig sabihin hindi sure kung totoong nangyari. Sa kamatayan ni Alexander the Great, meron daw siyang hiling sa kanyang lamay, kung kailan ililibing na siya. Gusto niya raw na kapag ililibing na siya, lahat daw ng ginto, pilak at mga mamahaling mga bato ay ikalat doon sa kanyang daan papunta sa libingan. Pero gustong ipakita ni Alexander the Great na anuman yung yaman na meron ka, hindi mo madadala yon sa libingan. Ito yung isang wish niya para makita ng tao, hindi ko ito madadala. Anong benepisyo ng isang bagong sasakyan sa isang naghihingalo na? Anong benepisyo ng isang house and lot sa isang tao na may taning na? Hindi niya na yun iisipin. Nawawala na ng halaga yun sa kanya dahil nakikita niya na kung anong mas importante. Lumilinaw na yung mata niya habang papalapit siya sa kamatayan. And the challenge for us is to wake up and understand how small the worth of wealth is. Wake up and understand how small the worth of wealth is. Sa atin na mga perhaps maraming utang o naghihikahos tayo sa ating mga pinansyal na pangangailangan, huwag mong kainggitan ang mayayaman. Huwag mong kainggitan sila ng mga mayayaman. Yan mismo sinasabi ng psalmist. Hindi nila madadala yung yaman nila sa eternity. Bakit ka maiinggit sa hindi kayang dalhin pagkatapos ng kamatayan? Sa atin naman na medyo nakakaluwag-luwag, meron kang mga extra budget. Kahit sabihin mo,
Hindi naman kami mayaman, pero may extra budget ka. Huwag mong pagtiwalaan ang iyong kayamanan. Huwag mong pagtiwalaan yung iyong mga naitatabi. Hindi mo madadala ang mga iyan pagkatapos ng kamatayan. Lahat tayo, bawat isa sa atin ay dapat magising at maintindihan kung gaano kaliit ang halaga ng yaman. Iniisip mo ba na ang pinakasolusyon sa lahat ng problema mo at sa lahat ng mga suliranin ay pera? Yan ay problema. If you think that will be an easy fix, if you think that is the omnipotent answer to your life, that is the problem. You don't know what the real problem is. Kung ano yung totoong problema talaga. Anong sinabi ng kasulatan? What shall it profit you if you gain the whole world and lose your own soul? Ano naman? Madadala mo, mapasayuman ng lahat. Kung mawawala naman ang iyong kaluluwa. Pero kung hindi pala tayo kayang sagipin ng kayamanan, kung maging ang yaman pala ay naglalaho, anong pwede nating makamtan na pwede nating dalhin maging pagkatapos ng kamatayan? Ano yun? Ano yung pwede nating dalhin? Ano yung pwede nating yakapin na madadala natin maging pagkatapos ng huling hininga natin? At sinagot yan ng salmista. The psalmist answers with the most glorious word sa Psalm 49. At yun ay nasa verse 15. This is the most glorious word in Psalm 49. But God. Yaman, wala. Hindi mo mabibitbit yan. Lahat, wala. Kahit gano'ng karami, wala. Pero, ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos. Yun ang pinakasentro ng buong salmo na to. Pinakapag-asa ng buong salmo na to. Yun ang pinaka-tinuturo na ebanghelyo sa salmo na ito. Verse 15. Ngunit ako'y ililigtas. Hindi ako babayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. You see, this is the point number 2. Ito yung only hope in death ng psalmist. Ang kanyang confidence ay wala sa ginto kung hindi nasa Diyos. Sa harapan ng kamatayan, ang natatanging pag-asa ay ng isang tao ay kung siya ay merong preokupasyon sa Diyos ng kaligtasan. This verse points us to Christ. Verse 15 points us to the Lord Jesus Christ. Siya na nagliligtas, siya na magsasagip sa atin sa Sheol, siya na tatanggap sa atin. Ito ay patungkol at umiikot sa Panginoong Hesus. Sino ba si Jesus? Sino ba siya? Siya yung hindi nagpahalaga sa kung anumang yaman yung inaalok sa kanya. Siya. Dami nag-alok sa kanya, maging si Satanas. Inoferan si Jesus. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman. Lumuhod ka lang sa akin. He had an offer. Pero alam ni Jesus ang katotohanan. Si Jesus din yung palaging nagbibilang sa araw ng kanyang kamatayan. Psalm 90. He numbered his days. Mula pagkabata, iniisip niya na yung araw ng kanyang kamatayan. Binigyan niya ng propesiya pagkatapos ng kanyang pagmiministeryo. At siya rin, yung Panginoong Jesus, ang namatay at bumangon mula sa hukay. Siya na resurreksyon at buhay. Siya na tagapagligtas ng lahat ng mga maniniwala sa Kanya. Yung tapos na ginawa ni Jesus
sa kanyang kamatayan at resurreksyon. Yan ang assurance natin. Yan ang hope natin sa kamatayan. Nangangako siya na bumangon sa mga patay na lahat ng magtitiwala sa kanya ay makakasama niya. He who defeated death is the one who promised us. Siya ang pangalan ay buhay. Siya na hindi pinahalagahan ang maliit na halaga ng yaman. Siya ang ating tagapagligtas. Kung hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa mga kasabihan na kasalanan na mamatay na mahirap, sana ay baguhin mo na ang paniniwala na yan. Hindi kasalanan ang mamatay na mahirap. Ang kasalanan ay ang mamatay ng walang Kristo. Ang kasalanan ay ang mamatay na walang ebanghelyo. Hindi kasalanan ang pagiging mahirap. Hindi kasalanan ang kasalatan sa pananalapi. Ang kasalanan ay ang paglayo sa Diyos. Hindi kawalan ng salapi, kundi kawalan ng tunay na ugnayan sa Diyos. Believe that it is not sin to die poor, but it is damning to die Christless and faithless. Ang totoong problema ay kasalanan at kawalang kaligtasan. Hindi ang kahirapan. Kahit pa ulit-ulit mong marinig yan sa mga kapwa Pilipino sa hindi mananampalataya, maging sa gobyerno, yan ang paulit-ulit na maririnig mo. Ito ang problema, kahirapan, 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 kahirapan. Anong sabi ng kasulatan? Anong sabi ng Psalm 49? That is not the problem. The problem is we will die. Kahit gaano ka kayaman, you will die. That's the problem. And what's the solution? Money? No. Hindi. Ang solusyon ay si Jesus. Ang solusyon ay ang mabuti, maawain, ang natatanging pag-asa, ang Panginoong Hesukristo. Kung totoo na kasalanan ng mamatay ng mahirap, siguro hindi pa nila nabasa yung Luke 16 tungkol kay Lazaro at sa mayamang lalaki. Si Lazaro ay mahirap. Ang kinakain niya ay yung mga tira-tira sa hapag ng mayaman. Dinidilaan pa ng aso yung mga sugat niya. Samantalang yung mayaman, siya ay marangya buong buhay niya. Pero dumating ang kamatayan. Pareho sila na humarap sa kamatayan. At anong nangyari pagkatapos? Sino ang totoong hindi humarap sa problema? Yung mayaman ay napunta sa kapahamakan. Yung ituturing natin na pulubing si Lazaro ay napunta sa kaluwalhatian. Alin ang kasalanan sa dalawa? One died Christless and one died in faith. Sino yung totoong may karunungan? Sino yung totoong hindi humarap sa kanilang tunay na problema? Sabi ng isang particular Baptist na pastor sa kasaysayan na si William Tiptaf, sabi niya, if I love money more than Christ, woe is me. Kung minamahal ko at iniibig ko ang pera higit kay Hesukristo, kawawa ako. Sino yung kawawa? Sila na umiibig sa pera higit kay Kristo. Kaya't hamon sa atin ito, dahil haharap tayo mismo sa kamatayan, kailangan yung isipan natin ay preokupado ng ating relasyon kay Jesus. Higit o hindi dapat sa kayamanan. We should be preoccupied with Christ rather than wealth. Mga magulang, maliliit na yung anak o malalaki na yung mga anak,
Huwag nating turuan yung mga anak natin na mas importante ang pera kaysa kay Jesus. Teach them the truth. Ang mga anak natin ay mamamatay din. At pag humarap na sila sa kamatayan, anong tinuro natin sa kanila? Yung madadala nila pagkatapos ng kamatayan o yung hindi nila mabibitbit pagkatapos ng kamatayan? Ituro mo sa kanila, mas importante si Jesus sa lahat ng yaman. Yakapin mo si Jesus, siya ang pagpursigihan mo kaysa sa lahat ng anumang pananalapi. Teach them the truth. Ganon din tayo sa mga kapwa natin, kaibigan, kapamilya, kapatid. Kung meron tayong ipinapanalangin sa kanila, ang unang-una at pinakatugatog ng panalangin natin sa kanila ay hindi lang pinansyal, kung hindi espiritual. We pray for our dear family members, friends, that they will be preoccupied with Christ rather than wealth. Kapag lumalakad na tayo patungo sa daan ng kamatayan, ano ang hindi mo mabibitbit? Yung wallet mo. Yung ipon mo. Pero kapag dumadaan na tayo sa daan ng kamatayan, meron kang mabibitbit at meron mananatili si Jesus. If you have Christ now and you face death, you will still have Christ. Nasa sayo pa rin siya. Yun ang pag-asa mo sa Sheol. Yun ang pag-asa natin sa kamatayan, ang ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Aming Diyos, pinupuri po namin kayo sa Psalm 49. Pinupuri po namin kayo sa talatang ito na nagtuturo sa amin, O Diyos, ng katotohanang hindi pang mundo, kung hindi pang langit. Katotohanan, O Diyos, na higit sa kahit anong isipan namin, kung hindi katotohanan na makaebanghelyo. O Diyos, alam namin, kami pa rin ay pwedeng malinlang. Kami pa rin po ay pwedeng madaya. Kami pa rin ay pwedeng mapapaniwala. Pero turuan nyo kami na manatili sa katotohanan at bitbitin ng Panginoong Hesus hanggang sa aming kamatayan. Lord, bless us. Bless us na kami ay mamatay na nasa panig ni Jesus. At huwag kaming matagpuan na ang bitbit namin ay kung ano-ano, kung hindi siya. Pinupuri ka namin sa pangalan lamang ng tagapagligtas sa kamatayan, ang Panginoong Jesus. Amen.